20 taon matapos isara ang ospital, bumalik si Mang Kaloy, ang dati at pinakahuling janitor ng ospital. Siya lang ang huling buhay na saksi sa unang pagbukas ng bintana. Sa kanyang lumang kwarto, binuksan ni Mang Kaloy ang isang journal na may sunog na gilid. Doon nakasulat ang mga pangalang nawawala, mga ritual, at ang tunay na katauhan ni Maria, isang ginawang sisidlan. 3 eksperto ang sumama sa kanya. Si Elise, isang medium, si Joven, isang tech expert, at Father Arlo, isang paring exorcist. Lahat sila may nakaraan, lahat sila may dahilan para bumalik sa ospital. Nung nansa harap na sila ng ospital, biglang bumukas ang gate ng kusa, walang nagbukas nito. Walang tao pero tila may mata sa bawat sulok. Habang papasok, may mga aninong tumatawid sa salamin at mga yapak ng sanggol sa alikabok. Eksaktong 2:00 ng madaling araw, bumukas ang pinto ng silid 4 kahit walang gumalaw. Sa loob malamig, may amoy ng formalin at bulok na laman. Nakatayo sa tabi ng kama si Maria, kasama si Rica. Nagsimula bumukas ang itim na portal sa bintana. Napatili ng malakas si Elise sapagkat sa siwang nakita niya ang sarili niyang anak na matagal nang patay. Upang maisara ang portal, kailangang may magkusang tumawid. Si Mang Kaloy, nanginginig, ngunit buong loob na lumapit. Bago tumalon, binulong niya, "Hindi ako ang huli." Nagsara ang bintana. Tumahimik ang ospital. Ngunit sa labas habang naglalakad pa uwi, nadulas si Elise. At sa lupa, may nakita siyang mga bakas ng paa ng sanggol. Sa mga sumunod na gabi, nanaginip si Elise na may humihila sa kanyang tiyan. Nang magpa-check up siya, may narinig ang doktor. Heartbeat, pero parang dalawa. Isa ay sanggol. Ang isa ay, sa cellphone ni Elise, nag-play mag-isa ang huling vlog ni Rica. Hindi ito ang pinost niya. Sa video, tila nakatingin si Rica mismo sa kanya, nagsasabing, "Dala mo na siya, isara mo o bitawan mo." Ang bintana ay pansamantalang naisara, ngunit ang binhi ay naitanim na. Nasa sinapupunan na ito ni Elise. Handa ka na ba sa part 3? Share mo ito at i-comment kung ano sa tingin mo ang mangyayari sa susunod. Follow Anino Chronicles para sa mas marami pang kwento na nakakakilabot